Mainit na balita. Mukhang may kakaharaping matinding kaso ito si Comelec chairman. Talagang sumablay siya ng todo-todo dito sa desisyon niya na hindi proclaim ang dalawang party list. Napakadami pong mga disqualification case na inihain sa Comelec pero tila dalawa lang ang pinag-initan. Ako, yung mga ganyang galawan, halatang merong tumawag. Ano sa tingin ninyo? The mere fact na pinayagan ninyong mangampanya. Abay, isang katarantaduhan na hindi nyo i-proclaim pag nanalo. Eh kung may questionable pala, eh bakit pa ninyo pinangampanya? Ako po, mukhang may kakaharaping matinding kaso ito si Comelec chairman. Mukha talagang sumablay siya ng todo-todo dito sa desisyon niya na hindi proclaim ang dalawang party list. Kasi alam nyo mga kababayan, kung talagang ikaw ay nanonood at nakikinig ka ng mga issue sa eleksyon, ay napakadami pong mga disqualification case na inihain sa Comelec para sa mga kandidatong sinasabing nirereklamo. Pero tila dalawa lang ang pinag-initan. Ako, kung matatandaan ninyo, di ba, yun nga pong kay Mayor Digamo na may nagreklamo po doon dahil siya po ay mayor ng 2nd District dyan sa Negros pero tumakbo siyang congresswoman ng District 3. So doon pa lang ay makikita mo ng lihitimo talaga yung ganong klaseng reklamo na tila hindi inaksyonan ng Comelec. Hindi lang po yun mga kababayan, pati po yung kay Tulfo. Sabi nga ng isang nagrereklamo dito kay Tulfo, parang hindi po inaksyonan yung dapat aksyonan. Naku po. Kung ang concern ni paulit-ulit na sinasabi ni Comelec Chairman Garcia na sinasabi niya dapat yung mga may disqualification case dinidinig muna bago i-proklama. Ang problema natin doon mga kababayan, kung ganun sana, bakit po ipinroklama yung mga may mga disqualification case? Mas matindi pa nga itong kay Erwin Tulfo Kasi kay Erwin Tulfo, ang issue niya ay yung kanyang citizenship. Abay, pambihira ho, tatakbong senador tapos ang di umano, yung alleged citizenship niya ay pagiging Amerikano niya na dati pa daw ho siyang nagsilbi sa Armed Forces ng Amerika. Hindi po natin sinasabing totoo yan, pero yan po ay isang aligasyon na dapat pong harapin ng Comelec. Kung yan ay mas mabigat kesa naman dito sa aligasyon na ibinabato ho dito sa dalawang party list. Una nga ho, di ba, kung maalala ninyo, kahapon, isang araw, pinag-usapan po namin sa Banatero, sa SMNI. By the way, don't ever forget, everyday yan, 8 to 9 sa SMNI, ang Banateros. Kung mapapansin nyo doon, yung unang party list na dinisqualify na itong BH, di ba? Yung bagong henerasyon ni Ma'am Herrera o ni Congresswoman Herrera, yun nga mismo, walang reklamo, anak ng uweteng. Di ba? Walang complain, walang patawag, walang summon, walang subpoena, wala. As in, wala talaga, as in nada. Wala silang natanggap, basta na lang actually nandun na daw sila para sa proclamation and hours before, biglang hindi daw sila ipoproclaim. Alam mo yung mga ganyang galawan. Ito mga kababayan, tansya ko lang naman po ito. Yung mga ganyang galawan, halatang merong tumawag. Ano sa tingin ninyo? Hindi, kasi yung bigla-bigla kang nagdi-decide ng ibang desisyon na supposedly dapat yan ay pinag-aaralan. Yan ay pinag-uusapan. Diba? Yan po dapat ay pinag-uusapan ng board, pinag-aaralan yan, ina-announce yan ahead of time. The mere fact na pinayagan ninyong mangampanya, isang katarantaduhan na hindi nyo i-proclaim pag nanalo. Kung may questionable pala, bakit pa ninyo pinangampanya? Kung may nakikita kayong problema, una pa lang, ba't nyo tinanggap yung certificate of nomination na pinapasa ng mga party list, di ba? Bakit ninyo tinanggap?
Anong ibig sabihin yun? O ibig sabihin, no, meron ng kasagutan dun sa mga inireklamo. Ngayon, biglang last minute, biglang sasabihin mo, hindi ko na ipoproclaim to. Naku po, halatang may tumawag sa inyo. Gago! Ganito ba yung pagtawag? Ganito ba? George, inimpeach kami niyan. Wag mo yang i-proclaim, George. O baka naman ganito yung pagtawag. George, yan si BH. Lagi niyang pinagtatanggol ang mga Duterte. Alam mo naman, George, kami ay allergic dyan sa mga Duterte. George, gusto mo ba ng wala ka sinabi. Gusto mo ba ng George, sumunod ka. Ulo mo, ulo nila. Yes ma'am. Ayan yung tinatanong ko lamang po kung meron bang ganyang natupad, meron bang ganyang nangyari na pagtawag. Comelec Chairman George Garcia, meron po bang ganyang klaseng pagtawag sa inyo? Ako nagtatanong lang naman po. Kasi mga kababayan, alam naman po natin, di ba? Sino po nagsabi? Mismo yung kapatid. Ano sabi? Ang gobernong ito ay... Mali ba pala yan? Ano pala yan? Ang gobyernong ito ay Marcos Araneta. Alam naman natin ibig sabihin ng Marcos Araneta. Di ba? So, ang tanong dyan, mga kababayan, sino pa kaya ang tatawagan? Ay, naku po, patay tayo dyan. Baka sabihin nila, NBI Director, manmanan mo nga ito si Banat Bay. Ang ingay-ingay ng bunganga. Yes ma'am, nakamanman na yung mga agent namin dyan. Hello, binabati ko po muli ang mga NBI agent na nakatubaybay. Lalong-lalo na yung cybercrime group. Hello po. Ako po ay isang katang-isip lamang. Hindi nagsasabi ng katotohanan. At ako isang komedyante lamang. Maghanap kayo ng maseryosong vlogger na maaari ninyong pagtripan. Alam niyo mga kababayan, para lamang po maintindihan natin. Iyan po ay parte pa rin po ng ating konstitusyon. Ano ibig sabihin ko? Always remember the basic foundation or the skeleton of all laws, whatever kautusan yan. Di ba? Ay ang konstitusyon. And the constitution says everyone must given a due process. Yan ho ay parte ng ating konstitusyon. Ano ho yung due process? Simpleng-simple lang. Kung ikaw inakusuhan ng ibang tao, ikaw ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. At pag ikaw ay binigyan ng pagkakataong sumagot, kayo aayusin at pag-uusapan sa authority o kung at this particular instance ay sa COMELEC. Pero at this time, wala pong binigay na due process. Sa katunayan, nga po sinasabi ni BH, ni wala man lang, walang paliwanag, walang CP ng reklamo, sabihin, walang complaint, walang pagtatanong, walang sumasagot sa mga nagtatanong sa kanila. Sa madaling salita mga kaibigan, wala. Basta out of nowhere, George Garcia decided na hindi papasukin tong dalawang party list sa kanyang sariling desisyon. Iyan po ba ay tama? Hindi, simpleng-simple lang. Kung dumaan sana sa due process, wala tayong pag-uusapan dito. I mean, wala tayong dapat na ireklamo dito. Kung may dumaan sa due process, nag-usap kayo, tapos dininig yung parehong reklamo at saka yung inirereklamo,
nadinig kayong pareho, both sides, then the COMELEC decided to disqualify you, wala tayong magawa dyan. They are the authority to decide kung ikaw ay karapat-dapat bang maging kandidato o ikaw ay karapat-dapat ba iproklima. Ang problema natin hindi yun. Ang problema natin mga kababayan, yung hindi ka man lang sinabihan, ano ba reklamo? Sino man nagre-reklamo? Anong meron? As in last minute daw, hindi daw po sila sinasagot. Na-interview natin si Mami kahapon sa SMNI. So ibig sabihin po, mga kababayan, hindi man lang siya binigyan ng due process. Kaya nga nung tinatanong namin hindi nga siya makasagot Kasi tama nga naman siya. Tinatanong namin, do you think, ma'am, may politika po ito na involve? Sa tingin nyo, dahil po ba sa hindi nyo pagpirma ng impeachment? Dahil po ba sa kayo ay in-endorse ni BP Sara Duterte, kaya kayo ay pinag-initan at hindi pinaupo? Alam mo, sagot niya, hindi ko talaga alam Yun, hindi ko talaga alam kung ano rason ba't di kami pinaupo. Walang binigay sa amin. Until nung natapos na yung proclamation, doon na lang ata sila sinagot na meron nagre-reklamo sa inyo. Pero bakit ganun? Yun nga yung sinasabi. Sabihin na natin na merong reklamo. Okay? Meron na reklamo man lang sa kanila at napunta, halimbawa kasi may nag-message doon. Sabi, baka napunta sa spam folder ng email nyo. Pero sabi naman ni Ma'am Herrera, wala daw. Okay? Pero sabi niyo baka napunta sa spam folder ninyo. Sabihin na natin, okay? Let's assume. Lalo na yung mga mahilig mo mag-assume dyan. Let's assume, halimbawa na totoo nga, may natanggap, merong reklamo, o merong lahat. Okay? Ngayon, ang tanong, dumaan na ba sa pagsusuri? Dumaan na ba sa patawag para pag-usapan at ibigay ang panig ni ma'am? Wala. So, ibig sabihin po, talagang hindi siya dumaan sa due process. Doon pa lang, wala na talaga, sablay na ho itong si chairman. Anong basis mo ng iyong hindi proklama? Wala kang basis. Diba? Napakabigat po nito. Ito'y mabigat na kasalanan. Na ito po ay pwede nating, sa tingin ko this is more than enough to impeach COMELEC Chairman Garcia. Ako, sana dumating tayo sa panahon na yan, ni-impeach ito si COMELEC Chairman kasi sobra na Sobra na po yung pagsisinungaling niya. Sobra na po yung kanyang matinding mga binibitawan. Halimbawa na nga lang po yung magkaibang statement before and after the election. Pinakita natin yan sa isang video natin na magkaiba ang kanyang pronouncement before and after the election. Now, hindi pa natatapos ang linggo. Gumawa ka na naman ng isang matuturing natin na kawalangyaan. Dahil po ito ay hindi mo man lang binigyan ng tsansa na magsalita po. And again, yung iba nga, dumadaan din sa disqualification. Hindi mo man lang sinabi na, sandali hindi muna namin kayo po proklama. Didinggin muna natin itong inyong disqualification. Ang daming ganyan Bakit itong BH at itong Duterte Youth lang ang ganun? Ako, alam ko sagot. Next time, ikaw kasi Cardema, wag mo i-impeach si Marcos. Wala nang ibang paliwanag dyan kayo naman. Hindi. Alam mo, ako hanga ako dito sa mga tao na ito, yung hindi pumirma. Tsaka yung nanatili sa tabi ng ating Pangulong Duterte amidst all the pressure. This is, ito yung sinasabi natin kaya hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Da Junior o ni Bongbong Marcos na gusto niya ng peace, ayaw niya ng gulo. Sino ba nagkikreate ng gulo? Yung mga ganitong galaw, ito ang pagkikreate ng gulo. Yung mga ganitong political maneuver o political na galawan
sa Kamara, sa Executive, ito po ay isa pong masasabi nating way para gumulo ang ating bayan. Kasi, alam nyo mga kababayan, kung talagang paiiralin lang natin ang batas, especially the due process, hindi magrereklamo tao. Kasi meron naman tayong batas na sandigan. Halimbawa, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ang ganda nung sinabi ni Colonel Busita. Ang ganda-ganda nung sinabi niya tungkol dun sa EJK. Tinanong siya, sinusubukan siyang hulihin. Hindi lang niya siguro na elaborate ng todo-todo. Ako, let me elaborate yung sinabi niya. Napanood ko yun, sabi niya, walang masasabi nating EJK na nanggaling sa Presidente Duterte. Bakit? Kasi, di ba yung kay Kian, sinabi, nakasuhan yung pulis. Na-convict yung pulis. Yun ang sinasabi niya. Ang tanong, may ginawa ba si Pangulong Duterte para suportahan yung pulis na nagkasala? Meron bang ginawa si Pangulong Duterte na palayain yung pulis na nagkasala? Wala. So ibig sabihin nun, walang kautusan na galing kay Pangulong Duterte na gumawa ka ng masama, akong bahala sa'yo. Gumawa ka ng katarantaduhan at ililigtas kita. He is not a protector of these kalawags. At ito'y nanggaling mismo sa isang opisyal ng PNP na maprinsipyo. Yan po si Colonel Busita. So ano ibig sabihin? Ang utos ni Pangulong Duterte noon, always make sure na tayo'y nasa bound ng batas. Ibig sabihin, kung yan ay hinuhuli mo, bumunot, unahan mo na. Ayan po ay nasa batas. Di ba? Pero kung yan ay sumuko, nakaposas na, di ba ilang beses na sinabi to? Hindi mo ikatatapang kung yan ay ibabarilin mo na nakaposas na. Ang dapat diyan ay padaanin sa due process. Kaya nga kahit anong pagpaikot-ikutin, tingnan mo eto na lang kasimple. Kung talagang naniniwala silang merong pagkakasala si Pangulong Duterte at ang gobyernong umiiral ngayon ay galit sa mga Duterte, bakit hindi nila inusig si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? He is no longer, ang tawag dito, immune sa demanda. Pwede na siyang usigin sa Pilipinas. Bakit hindi ginawa ng gobyernong ito na itong gobyernong ito ay galit kay Duterte? You know why? Simple. Wala kasing ebidensya o talagang malabo yung akusasyon. Alam nilang hindi nilang kayang patunayan yung mga akusasyon dahil wala naman pong ginawa talagang masama si Pangulong Duterte. That's why the only solution for them is to throw him sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, alam nila it will take time and they thought madudurog si Pangulong Duterte. Kasi alam mo, ang tao ganyan minsan akala nila pag dumaan sa pagsubok lalong madudurog. Pero hindi nila alam, lalo itong lumalakas. Lalo itong, nakita nyo nga, di ba? Mismo si Chanco na nagsabi, yung kanilang campaign manager. Doon sa impeachment ni BP Sara Duterte, nabawasan ang lumalabas sa survey sa Mindanao, ang alyansa ng Alhati. Pero, nung dinala sa dahig si Pangulong Duterte, hindi daw ng Alhati, naubos na. Wala nang pumapasok mula sa alyansa. So, ibig sabihin, akala nila, yun ang magiging resulta. Pero hindi nila nalaman, hindi nila napagtanto, ngayon na lang nila napagtanto na mali pala yung ginawa natin. Kaya nga itong si Marcos Jr., nagkukumahog ngayon na makipag-peace kuno. Gawin mo muna yung 3 bagay. Then, siguro, baka i-consider ka ng taong bayan. Kaya lang, ito nga ang problema Marcos Ito na naman ginagawa ng bata mong si Garcia, medyo sabit-sabit na naman. Ay nako. Hindi, the mere fact na hindi niya pinroclaim
Yun ay isang malaking katarantaduhan na kahit bumawi pa kayo. Hindi ako, feeling ko yung sinasabi nilang June 30, hindi, pwede naman ma-proclaim bago mag June 30. Sinasabi lang nila yan kasi titingnan nila kung yung taong bayan magagalit, kung mananahimik. Kaya nga tayo, nananawagan tayo dun sa 2 million na mahigit na bumoto sa Duterte Youth. Pati doon sa bumoto sa BH na 300,000 plus. I-voice out ninyo yung inyong galit dito sa COMELEC, lalo na kay chairman. Mali po yan. Again, voice out lang, hindi magrebelde. Yung mga nakikinig na naman dyan, natatanga-tanga. Diba? Wag kayong tatanga-tanga. So, voice out lang po ang sinasabi natin. Ilabas ninyo. Kasi alam nyo, malaking bagay yung yung public opinion sa mga pangyayari. Kaya nga, alam nyo, itong darating na impeachment, darating na mga issue sa lipunan, ay naku po, maniwala ho kayo sa akin. Your public opinion matters most. Nok ng wewe. English yun, hayop. Shucks.